Mariing idiniin ni Vice President Sara Duterte na wala siyang kinalaman sa Davao Death Squad. Kabilang ito sa mga iniimbestigahan umano ng ICC dahil sa Tokhang Operations. Nakatutok si Ian Cruz. Handa raw harapin ni Vice President Sara Duterte ang anumang akusasyon sa kanya, ngunit haharap lamang siya sa isang Filipino judge sa hukuman sa Pilipinas. Ito ang idiniin ng bise matapos lumabas ang ulat na kasama umano siya sa mga akusado sa International Criminal Court o ICC na nag-iimbestiga sa isinasagawang war on drugs si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa ulat, sinabi umano ni dating Senador Antonio Trillanes IV na may ilang testigo nagsabing noong nakaupo pa siyang alkalde ng Davao City, pinayagan daw ni Inday Sara ang pagpapatuloy ng Tokhang Operations sa pamamagitan ng Davao Death Squad. Tugon ng bise, sa mga taong nakaupo siyang mayor at vice mayor, ni minsan daw hindi siya naiugnay sa Davao Death Squad. Eto muna. First point. Ano unang point? Si Trillanes. Doon pa lang, wala na. Yeah. Kasi nga, kahit ba sabihin natin yan po ay witness. Parang yung witness ni Bahong Lipunan. Tangina yan. Upal talaga eh. Sorry ha. Pero totoo di ba? Alam mo, kahit ba sabihin mong may witness, kung yung credibility ng witness walang kwenta, katulad ni Trillanes, walang kwenta. Yung statement, walang kwenta, basta walang kwenta yung yung witness. Kasi ganyan nga sa husgado di ba? Kunwari may nag-testify against someone, ipapakita, ipoprove nitong isa na credible yung witness. Ipoprove naman nung isa na hindi credible yung witness. Alam naman natin ilang beses na hindi credible yan talaga si Trillanes. O diyan pa lang, yung argumento sabog na. Di ba? Yung tinatawag nilang testimonial evidence, sabog na kagad. Pangalawa, di parang katulad yan kay Bago Lipunan. Sino ba ang kanyang testimonial evidence? Walang iba kung hindi si Nino. Doon pa lang, wala na tayong pinag-uusapan di ba? Well, doon pa lang, ano yan, kabaliwan ba yan? Inang yan. Naniwala dahil doon. Tapos, yung sinasabi ni Nino, nung panahon ni Isko, na idinikit niya ngayon, dito kay Ma'am C. Wala na talaga. Wala na mas bobobo pa kay Bago Lipunan. Ako talaga, ipakita nyo sa akin na may mas bobobo pa kay Bago Lipunan. Magre-resign ako. Wala na. Wala na talagang mas bobobo doon. Tinalo niyo si Trillanes Pero mula nang manalong Vice President, bigla na lang umanong nagkaroon ng testigo laban sa kanya. Ayun! Bigla nagkaroon ng testigo nung naging Vice President si BP Sara. Dati naman hindi kasangkot yan Di ba? Hindi naman niya sinasali noon diyan sa lintik na ICC. Wala naman yan Tapos ngayon, biglang nandun na pangalan niya. Ano ito? Loto? Tuloy. Hindi raw niya kailangan ng death squad para sa mga bagay na kaya niyang gawin. Naku po, yan yung gusto ko. Yan talaga ang pinakagusto ko sa statement niya. Hindi ko kailangan ng death squad para sa kaya kong gawin. Ha! Boom, kunana, boom, ek. Ganun yun Yun yung tinatawag na sabog sa banga di ba? Ganun. Hindi ko kailangan ng death squad para sa mga bagay na kaya kong gawin. Trillanes, ginawang tae yung statement mo. Wala ka pala Talaga palang sundalong kaning ka. Kinain yung statement Ganun katindi yung statement na to Ano ibig sabihin? Simple. Gusto mo ba patayan? Hindi ko na kailangan iutos. Ako na mismo. Di ba? Kakaiba talaga. Dagdag niya, huwag daw ipahiya ang bansa sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa mga dayuhan na makialam sa Pilipinas dahil sampal daw ito sa mga bayaning Pilipino na buwis ng buhay para sa ating kalayaan. Ayun, alam mo, yun ang tinatawag na punto per punto. Pasok talaga sa banga di ba?
Lumaban tayo sa mga Amerikano, lumaban tayo sa Kastila, maging sa Hapon, lumabang tayo. Bakit? Sila ho ay nangingialam. Sinakop tayo, nangingialam sa ating hustisya. Tapos ngayong malaya na tayo nagdidiwang na ng Independence Day. E bigla nating papapasukin ng mga animal na yan para sabihin, "Psst, hindi namin kaya. Pamunuan ng aming bansa. Hindi kaya ng aming justice system. Kaya pwede ba tulungan nyo kami i-prosecute itong taong to?" Tandaan ninyo, linawin ho natin. Ito, napaka-importante ho ito eh. Napaka-importante. Sinasabi ho, consistent. Si Pangulong Duterte, si VP Sara Duterte, maging si Bato, consistent ho sinasabi nila. Yes, you can prosecute us as long as Filipino court, Filipino judge. Walang problema. Hindi natin pinipigilan ng hustisya sa Pilipinas. Hindi natin pinipigilan na sila ho ay idemanda. Hindi ho, walang pumipigil. Pero sinasabi lang nila, they will only respect Filipinas court o Filipino court. Diba? Ibig sabihin, korte lang natin. Wag naman po yung tayo'y nagdidiwang ng Independence Day, tapos eto, papapasukin natin tong mga animal na to, sasabihin, oy, kayo na lang ang mag-imbestiga kasi hindi namin kaya. Ganun ho ba yun? Diba? Ay, nako, sabi ko nga sa inyo. Gayunpaman, haharapin daw niya ang anumang akusasyon pero haharap lamang sa isang Pilipinong huwes at isang Pilipinong korte. Hindi raw siya lalaho kung magiging parte ng isang prosesong ikasasadlak ng bansa sa kahihiyan at dudurog sa dignidad ng buong justice system sa Pilipinas. Yan yung isang bagay na hindi ko maintindihan sa mga dilawan at sa mga anti-Duterte na tanso. Ngayon, dalawa na ngayon yan eh. Magkasama na ngayon yan, yung mga pinklawan at saka pulahan. Magkasama na ho sila eh. Pinklawan na pulahan. Ano kaya maganda itawag sa kanila? Basta, magkasama na ho yan ngayon eh. Lahat sila anti-Duterte na. Kasi nga ho, alam naman natin sa politika, kaya anti-Duterte na sila. Gusto nilang pabagsakin ang naku. Kung talaga. Gusto ko na magkwento. Magkwento na kaya ako. Pakilagay nga dyan kung gusto nyo na ako magkwento o wag na lang magkwento kasi baka mapahamak ako. Pakiano dyan ha. Hindi, yun ang ano dyan eh. Yan ang pinaka malupit na dyan eh. Kasi isipin nyo na lang yan eh, di ba? Isipin nyo na lang na napakabuti yan. Anong katarantaduhan yan? You can do everything. Isipin nyo to wala na sa kapangyarihan si Pangulong Duterte. There is no immunity kay PRRD. Walang immunity kay PRRD ngayon dahil siya ay ordinary citizen na. Di ba? Wala na ho. So pwede nyo siyang idemandang paulit-ulit sa korteng gusto ninyo. Kahit siyang pangkorte, pwede. Di ba? Pwede nyo siyang idemanda. Bakit pa kailangan ng ICC? Kaya nga nakakatawa dito sa mga pulahan na ito, pinklawan na ho ito. Para ho silang mga tangang tuwang-tuwa, papasukin tayo ng ICC, kukulong na yun si Duterte. O para mo na rin sinabing walang kwenta yung gobyerno sinusuportahan mo. Isipin nyo mabuti yan, kayong mga tanso, particular, ito mga tanso na ito. Uy mga tanso, makinig kayo ha. Pag sinabi ninyong tuwan-tuwa kayo na makapasok ang ICC sa Pilipinas at makukulong na mga Duterte, para nyo na rin sinabing inutil ang gobyernong merong kayong sinusuportahan. Ganun lang kasimple ho yun. Kaya nga, alam mo, ako maraming nagdududa sa bagong statement ni Marcos. Pero ako, para sa akin po, ako po ay malaki ang tiwala ko pa rin. At ako'y gagalang pa rin po sa sinabi ni Pangulong Marcos na siya po ay hindi papayag. Bakit ho kanyo? Kasi kung tayo mga hindi bumoto sa kanya, sasabihin natin, hindi ako diyan, hindi ako naniniwala sinasabi. Ano ba gusto niyo mangyari?
kung pagdududaan natin si Marcos, ganun na mangyayari ngayon na talagang mangyayari sa baba. Tama, mali. Kasi para mo sinasabing, o sige, wag ka nang maniwala, don't expect anything to happen. Ayaw mo maniwala eh. So, in the light of being hopeful, paniwalaan natin yung mama. Hindi, sige. Sinabi mo yan, ha? Sinabi mo yan. Ang linaw, 100 times. Sinabi mo yan. So, hawakan namin yan. Kasi, pag hinawakan natin, instead na pinagdudahan natin, kasi pag pinagdudahan natin, lalong magkakaroon ng lakas ng loob yung mga nasa baba. Ay, wala naman naniniwala. So, wag na natin sundin, di ba? Dapat, panghawakan natin yun. Panghawakan natin, sige sabi mo yan. O, kayo lahat. Kayo, ituro natin yung mga animal na nasa baba. O, ikaw, Remulla. Ayan sabi ng presidente, sumunod ka. Huwag kang gamol. Huwag kang pasaway, sumunod ka sa presidente mo dahil pag di ka sumunod, ibig lamang sabihin nun, dapat ka na talagang sibakin. Di ba? Kasi ang pangit, ito lang simple lang naman eh. Ang pangit to kasi na pagdududahan natin kaagad, para sa akin ito kasi para tayo mga aktivista. Yung lahat we want, di ba? We want a statement, a strong statement from the president na hindi niya papapasukin ng ICC. Nung nagbigay ng statement ang presidente, bigla, di totoo yan. Ano ba? Gago ka ba? Akala ko ba gusto mo ng statement from the president na talagang hindi papapasukin ng ICC? Tapos biglang sasabihin mo, di totoo yan. Sino ka? Sinato? Yung aktivistang wala na nakitang maganda? Dapat, pagka sinabing, sige, sinabi niya yan kasi remember, yung salitang yan, aabot yan sa ICC. O, pag tayo, bilang Pilipino, sinuportahan natin yung salita na yon, maganda yun. At nakita ng ICC, ay sandali, wala, nagsalita na yung presidente.